Gina Acosta, yes po, balikan po natin si Gina Acosta na yan po, pinapasahod ng mga Pilipino pero hindi po niya ginagawa ang kanyang trabaho. Siya po ay SDO, Disbursement Officer sa OVP ni Inday Sayad. So, binabayaran po sila ng mga Pilipino para po i-control, protektahan ang paggastos ng confidential fund ng mula sa pera ng mga Pilipino, pero hindi niya po ginagawa ang kanyang trabaho. Napakalaki ng sahod. Isipin niyo, ang confidential fund, ginagamit po nila sa tree planting, libreng sakay, sa medical supply daw. Lahat yan. Isipin niyo, tree planting, paano pumasok doon yung security ni Sara, dahil nga ang sinasabi nila bago po magkaroon ng tree planting, yan po ay meron munang pag-clear ng area kasi nga po sa banta sa buhay daw. May banta daw sa buhay ni Inday. Pero gala ng gala, isipin nyo ha. Makakaloka. Ayun, so tuwing makikita nyo magti-tree planting si Inday, may pera na naman yan kasi may ginagastos silang 16 million. 16 million po para sa clear ng area para pag nagsimula yung tree planting ni Inday na magtatanim ng isang puno, wala daw magtetegi sa kanya. Yan po ang paliwanag. Pero paano naman yung libreng sakay, yung medical supplies? So nasaan doon yung security na sinasabi ni Acosta? Kasi nga po, isipin nyo ha, ito ha, naupo si Sara ng June or July as vice-presidente ng 2022. August po, nung naupo sila, nalaman nila na walang confidential fund, sila ni Robredo, agad po sila nag-apply ng confidential fund. So, hinahabol nila. By September, sumulat uli sila sa DBM doon sa confidential fund na nire-request nila. On follow daw yung mga programa. So, humihingi muna sila ng pera. So, na-release po ang pera ng December sa kalagitnaan po ng Disyembre. So, hinabol po nila yung pera na mai-withdraw kahit wala pang mga programa ng December 21. At ginastos po nila from December 21 to December 31. So, pero ang counting nila is 11 days. 16 million po. Yun daw po ay sa protection ni Inday Sara sa kanyang seguridad. So, ang question is, so paano nila nalaman na merong pagbabanta? Wala naman po silang ma-provide na kung may pagbabanta sa seguridad ni Inday Sara. Kasi nga po, yan po ay trabaho na ng AFP, ng mga security, ng OVP. Hindi ko alam kung saan nila ginastos yung 16 million para daw sa protection ni Inday Sayad. At bakit kailangan i-withdraw nila yung 16 million? Kasi hahabulin nila yung confidential fund, or else ibabalik po yan sa DBM. So siguro nakasanayan na yan sa Davao na yung confidential fund is wini-withdraw talaga, which is hindi dapat. Strictly irregular po ang pag-withdraw ng milyong-milyong pera. Kasi dyan po pumapasok ang kupitaan. So ngayon, isipin nyo ha, pagkaupo pa lang ni Sara, ang una na po nilang inasikaso, nasa utak na nila is yung confidential fund is habulin. So, ngayon, nung December 16, na-approve po yan. So, ginastos nila yung pera ng agad-agad. Di mo alam, paano nila nagastos? Saan nila ginastos? For 11 days para lang maipakita na nagastos. Kung gumastos sila ng 16 million in 11 days, tapos another 16 million for 52 days ng 2023, or first quarter ng 2023, at second quarter ng 2023, 67 days, another 16 million, magkakaiba po ng araw, bilang ng araw, 11 days, 52 days, 67 days, pero pare-pareho po ng amount, 16 million. Para lamang sa seguridad ni Inday. Gala ng gala si Inday, di ba? Dinaig pa po ang presidente nito sa paggastos ng kanyang para sa kanyang seguridad, at trabaho po yan ng AFP, trabaho po yan ng PNP, trabaho po yan ng mga nakatalagang security personnel sa kanya. So, saan niya ginagastos? Tapos bigla na lang uusbong yung isipin niyo, gagastos para sa safety houses. 11 million in 11 days.
7 million ba or 16 million in 11 days for safety houses. So, sino po ang mga pinapunta niya ron? Safety houses ng mga informant. Sino po mga informant? Yes, hindi na natin kailangan alamin, pero nasa korte, so kailangan maglabas sila ng mga pangalan, tunay na pangalan. Or kahit resibo, so kung anong hotel man yan, kung anong resort man yan, ibigay nila. Wala pong binibigay. Walang resibo. Puro acknowledgement po ang binigay kay Acosta. At ito naman si Acosta, pikit mata. Dahil nga po ito po ay nakasanayan na sa Davao. So kung maaalala nyo ha, from 2016, nag-2017, 460 million. Every year ang confidential fund ni Sara Duterte. Simula nung naging presidente ang tatay niya, 460 million ang kanyang confidential fund as mayor. So, nasan ito? Napunta rin sa mga security, napunta rin sa kanyang safety, sa kanyang kapakanan. Ba may tangka ba sa buhay niya? Actually, dapat mabusisi lahat yan. Isipin nyo, every year, 460 million, confidential fund pa lang yan. At eto pa, itong sinasabi nila na dito daw sa confidential fund, tinanong itong si Acosta kung tama ba ang paggastos nila Chika. Ang sagot niya is oo. Oo daw, dahil daw nung pinagbangga niya daw yung mga numero is tumugma naman daw. So ang ginagawa niya lang is Itali po yung mga numero. Kapag tama, tumpak, walang labis, walang kulang, okay na. Pero hindi niya bine-verify kung kung tunay bang mga tao yung mga pinagbigyan ng salapi. Tama ba yun? Kung mapapansin niyo si Acosta sa mga tanong sa kanya, wala na po, nakakahunap po yung mga sagot niya at tinanggap niya na sa sarili niya. Sabi niya nga, paulit-ulit niyang sinasabi, ako po ang accountable. So tinanggap niya na siya ang isasakripisyo ni Inday Sayad na makukulong. Makukulong po talaga ito. Administrative criminal case. Baka kasama pa siya sa plunder. O, diba? Hindi po malabo. Napakalinaw po. Lahat ng mga sertifikasyon, andun po ang pangalan niya. Tanggap niya yun. Isipin niyo, tanggap yun ni Acosta. Na siya ang sacrifice ni Inday Sayad. Tanggap niya. Inuulit-ulit niya yan, ako po ang accountable. Isipin mo, no? Bulag, pipit bingi, sa ngalan ng loyalty. Yang tanda niya na yan, di ba? Marimar. Dito, sa mundong ginagalawan po natin, isa lang ang loyalty na meron ako, and that is my God, my Creator, my Savior. Hindi sa politiko. Parang pinaubaya niya na kay Sara kung ano mangyayari sa buhay niya. Yun po ang nakikita ko dito kay Gina Acosta. Actually, hindi ako naaawa sa kanya. For how many years, di ba? Sa Davao pa lang, alam nila yung mga ganyang kalakaran. Yung mga kung paano makapangupit, mangulimbat, ginagawa na nila yan. Pero pikit mata sila kasi nakikinabang sila. So bakit tayo maaawa? Kasi choice nila yan. Nakakaawa kasi matanda na? No. Choice nila yan. Kung ano man yung stress na nangyayari sa kanya ngayon, kung ano man yung kinakaharap nung umiiyak siya dahil sa sitwasyon ng asawa niya, baka na-stress sa sitwasyon nila, choice nila yan. Dahil nagpasasa sila sa pera ng taong bayan, nagpikit mata sila kung paano lustayin, nakawin ang pera ng taong bayan. Maraming Pilipino ang naghihirap at pinapahirapan nila dahil hinahayaan nila yung mga politiko na ganyan.